it not been told you from the beginning? Have ye not understood from the foundations of the earth? It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. That bringeth the princes to nothing, he maketh the judges of the earth as vanity. Yea, they shall not be planted, yea, they shall not be sown, yea, their stock shall not take root in the earth, and he shall also blow upon them, and they shall wither, and the whirlwind shall take them away as stubble. To whom then will ye liken me, or shall I be equal? Saith the Holy One. Lift up your eyes on high, and behold who hath created these things, and bringeth out their host by number. He calleth them all by names, by the greatness of his might, for that he is strong in power, not one faileth. What sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel? My way is hid from the Lord, and my judgment is passed over from my God. Hast thou not known? Hast thou not heard? That the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary. There is no searching of his understanding. He giveth power to the faint, and to them that have no might he increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Sabay-sabay. But He that waiteth on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na maintindihan namin po ng sustansya ang iyong mga salita ngayong gabi. Salamat na mga dito. Itiwala sa inyo. Naghahanap ng pangunawa, Panginoon, at blessing from your word. So I pray po, punuin niyo po kami, Panginoon, ng inyong katuwiran at pagpapala spiritual, Panginoon. Lalo po may mga sakit, Panginoon, yung lingkod, magpagaling, yung iba pang mga pinagdadaanan. I pray especially, Panginoon, spiritual ay paglaban. Ay salamat sa nagsisikap. Dahil walang malakas sa amin, but ang kalakasan namin nasa inyo, yung salita. So patuloy kami maglingkod, maghanap ng katuwiran, gawin ito lang at manatili dito. Kaya pamula natin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so naninibago ako pag ganito. Hihirapan ako. Kaya patignan-tingnan po. Ay. Kaya sabihin pala, sa Sunday na lang natin yung ibang bagay kasi may pinaalala siya mga. Ano yung sasabihin ko? Mahina ba yung boses ko o mahina lang pandinig ko? Araw nabibingi. Malakas naman yung dating. Normal naman. Ako lang talaga. Dahil sa gamot siguro. Okay. Bago yung title, ulitin ko lang po yung last four, which is, ito po yung simula kay Hezekiah. So, this time, hindi na tayo, lagpas na tayo kay Hezekiah. Pero kay Hezekiah po, ito po yung mga past titles natin, with their clothes rent. Subtitle, when the people of God are threatened. So, yun yung una eh. Tinakot sila. Then, pangalawa, who must thou reproach and blaspheme, of course. Tinalo ng Diyos, no? Yung Assyria, Sennacherib, tsaka si Rabshakeh. Kaya, prayer of protection ang ating subtitle doon. And last two, the father to the children shall make known thy truth. Magandang ano yun. Ibig sabihin, yung tatay, tuturuan yung anak. Ganyan ang ano dapat sa church natin. Habang pag tinitignan nyo yung mga kabataan ngayon, may nagpadala ng picture ni Lenlen. At si Julian, liit pa, no? Ang bilis lang niya, parang ganito kalang-kalaki na, no? So, saglit lang yan. Pero dapat yung mga tatay, tuturo yung katotohanan ng Diyos sa mga anak. Amen. Kaya yung magandang title natin. Pero actually, yun yung ano, no, healing ni Hezekiah yun. Tama ba? Yun yun eh. Mga sikat na story. So, Bible. And then last week, nakakalala. Ano magaling? Excuse me.
Yung kay Hezekiah naman, di ba? Gumaling na siya. Pinakita niya yung kayamanan. So, wala siyang pakialam kung ano mangyayari. Sinabi mangyayari sa anak niya, apo niya. Title natin doon, So Much Blessing But No Concern for Others Tragedy. So, dyan natapos po yung parang ano ni Hezekiah, 4 na chapter. Chapter 40 ngayon, balik tayo sa usual. Pero very popular tong 40. Yung second dalawa dyan, yung pinadala ko sa inyo, paborito ni Pastor dito yan, nakalagay pa yan sa ano niya. Yan siya parang embroidery. Yan, yung 31 lang. Yan, napakaganda, no? Pero title natin yung gabi, kasi daming magandang tema dito eh. Kailangan makuha natin lahat. Ano maalala din natin? Chapter 40. Title natin yung gabi, Pardon, Strength, and the Glory of the Lord Revealed. Okay, pardon, strength, and the glory of the Lord revealed. So, ang dami dito kasing tema. Magkakaugnay po lahat yan. Amen? Kaya napaganda ng mensahe ngayong gabi. So, may kinalaman kay Jesus din, of course. Kung naalala niyo yung dadaan natin si ano yan, si the wilderness, di ba? Si Elijah or si John the Baptist. Prepare ye the way of the Lord. May kinalaman niya sa kaligtasan kay Jesus. Pagdating niya, later siya yung magbibigay ng lakas sa mga nanampalataya sa kanya. Mabanggit din yung pardon dyan. Okay, sundan natin. So, umpisa dyan, sabi niya, comfort ye my people. Pag sinabi pong comfort, alam natin parang pinapalakas. Yung sa modern ano natin ngayon, parang inaaruga eh, di ba? Pero dito sa Bible, madalas is comfort, pinapalakas. Sino yung my people? Sino people of God? Nung panahon nila, tama, mga mananampalataya. So, panahon nila, chosen nation of God, people of God, yung Israel. Pero ngayon, mga Kristiyano, kaya relatable tayo dito. Actually, pag tinignan nyo to, talagang sakto pa rin sa atin to. Pero yung mga historical points dito, dadaanan din natin. Okay, kaya tuto kayo ha. Hindi laging ganito, minsan malalim talaga eh. Okay, so ganito yung tema ngayon. After ni Hezekiah, balik tayo sa parang prophesying. So sino sinasabihan ng Diyos ngayon dito na i-comfort yung people? Siyempre yung lingkod ng Diyos sa Isaiah. Tapos, ang naging tema ngayon, medyo positive. Kasi naalala nyo last time, puro negative, puro warning, kayong nangyayari sa inyo, ganito, ganyan, nangyayari sa inyo, parusa, sasakupin kayo. So ngayon, umpisa pa lang, parang positive na. Ang sabi ng Diyos, kay Isaiah, sabihin sa mga tao, i-comfort nila. So paano yan? Sabi niya, speak ye comfortably, comfort na naman, no? So yung mga sasabihin natin, magkakalating ngayong gabi, ito yung medyo may konting negative din, pero karamihan dito pang positive na para nga ma-comfort yung tao, di ba? Okay? So alam natin na people of God yan, Israel yung panahon kasi Jerusalem eh. And cry unto her, sigaw, that her warfare is accomplished. So di ba ganyan na, pag maganda pag tapos na yung gera. So sa Ukraine parang patapos na rin. So sana matapos na yon. Israel, gano'n din na kami, apektado kami dun eh, sa Israel eh. Kaya wala kami increase eh. Kasi ginagasto sa inyo ano. Anyway, so ganda pag natapos yung gera at, siyempre, panalo ka. Pero sa gera po, walang panalo eh. Laging lahat may damage. Kasi sabi dito, i-comfort mo sila kasi yung gera, tapos na. So at least wala nang additional problem or trouble or kamatayan. That her iniquity is pardon. Kaya yung unang part sa atin eh. Ang ganda nun, di ba? Alam natin may kasalanan tayo. Sino ligtas na rito? Taas kamay. Cyrus. Saan ka naligtas, Cyrus? Sa? Amen. So ganun yun eh. Pag naligtas ka, yung conflicts, yung mga unsafe, ang hirap nung ganun eh. No? Wala kang kapayapaan. So, pag naligtas ka, kasama yung pardon eh. Forgiveness, yun yung mga tema dyan.
Kasi kahit yes, makasalanan ka, ang Diyos ay magpaparusa, kaso may pardon pala. Ibig sabihin, alam niya, mahal ka niya eh. At di naman yung gustong sarap na sarap siyang parusahan lahat ng tao, hindi. So kaya tayo, minsan hindi tayo naparusahan, dati parusa atin kasi may tinatawag na pardon. Ganyan po yung nangyari dito. Again short term sa kanila, tapos naparusahan na iba, napatay na iba, may natira ngayon. At pwede pa rin Diyos ubusin sila, pero wala na pardon eh. So, positive to. Okay, tuloy lang natin. For she hath received of the Lord's hand double of honors. So, basically, pinarusahan na. So, ganyan din mga bata So, yung mga bata, kahit paano marunong matakot, kaya dapat pinapalo yan. Pero pansin nyo, pag tapos na yung paluan, may katapusan din yan eh. Hindi dapat, kaya naalala ko yung mga spoiled brat na nagtatanim pa ng sama ng loob. Kaya nga lang pinalo ka para matuto ka eh. Hindi lang para gusto ko mag-exercise, malo kaya ako ng bata ngayon. Hindi naman ganun eh. Kaya yun ang tema dito Tapos na, pinausahan na. Kaya i-comfort mo na ngayon. So ito na yung tema ngayon sa New Testament, ilang beses pinaulit-ulit to. Hindi nagkakabali lahat eh, pati sa John. Sabi dyan, the voice of him that crieth in the wilderness. Hindi sinabi, ito yung sinasabi daw niya. Prepare ye the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. So pag tinignan mo sa New Testament yan, ganun din, prepare ye the way of the Lord, make His path straight. So, ganun din yun, paths, daanan. Itong Isaiah, parang mahilig sa highway eh. Hindi lang basta daanan, malaking daanan. So, siya sabi dito, yung Panginoon ay darating, pero may inutusan siya na may maghanda. Okay? Kaya ang tinutukoy sa New Testament, si John the Baptist yun. Kasi powerful preaching yung ginawa niya bago si Jesus naman ay magpakilala. So, napaka-importante yan. Kaya sabi ko sa mga nag-preach na, i-represent nyo ang salita ng Diyos ng tama. Okay, pag nabigyan kayo dyan, sabi nga sa inyo, ngayon pa lang, nag-aral kayo. Kasi ang bilis lang yan. Dati ako yung nakikinig lang din dyan. So may mga time na, okay yun, parang ganda mag-preach Huwag ka maiinip kasi dating yan. Again, depende sa'yo kung mapaghandaan mo na maayos, magagawa mo na maayos. So pag hindi. Okay? So preaching, hinahanda ngayon yung Panginoon para gawin niya yung gagawin niya. Doon pwede niya gawin yung gagawin niya kung gusto niya, pero maganda-handa na. Amen? Kaya ganyan na nagawa ng preaching na ang Panginoon later ang kikilos, pero tayo i-preach natin yung katotohanan. So, yan ang nangyari kay John the Baptist bago ipakilala si Jesus. So, again, nasa Isaiah para pala yun. Na-importante kasi yun. Ano kilalaman doon sa pardon saka sa ating tema? Yun nga po. Bago maligtas ang mga tao, bago tumanggap sa Panginoon niya ng tama, alam dapat nila yung kalagayan nila. At para may handa ang Panginoon, makilala ng tunay at tama ng mga tao, dapat may magpipreach. At tama. Okay? Para yung, i-picture nyo na lang, parang ito yung papuntang langit. Ay yung Panginoon nandun, handa siya magligtas. So, mas maganda, mas maraming maliligtas kung may highway nga. Ibig sabihin, nakahanda na yung highway. Yung paths, madalas tayo gumagawa niyan para sa maraming tao. Nakita niyo ba yun? So, sa ministry po yan. Applicable sa atin yan. So, salamat sa may mga tumutulong dito. Hindi lang si pastor na naglilingkod dito sa Diyos. Imagine nyo kung wala naglinis ng anong gagawin ni pastor? Ako yung maglilinis. Diba? Marami po naghahanda, naglilingkod sa church. Kayo rin dapat. Isipin nyo na pwede dapat yung ginagawa. Bukod sa malalangin, kaya kung may taga-sundo tayo, napakalaking bagay niyan. Amen? Amen. So, yun lang. So, bakit wilderness? Hindi pala banggit yun, So, alam nyo, tayo, nag-preach tayo. Hindi tayo pumupunta sa mayayaman agad. Di ba? Kasi ganyan talaga tema madalas ng salita ng Diyos eh. Ba't sa wilderness? Kasi minsan, doon yung nakikinig yung receptive. So, yung sabihin, hindi siya namimili na mapera or something doon sa wilderness. Kung alam niyo yung kwento kay John the Baptist, pinuntahan din naman siya ng masali-saling tao.
So, ganyan po ang tema natin. Minsan tinitignan yung church natin. 7 years na pala tayo. Tuloy lang. Wala na makitang ayos pa eh. Kaya puro aral ako ng Bible. Aral dito. Baka may iniiwasan ko tumingin sa ibang ministry. Ano ba ginawa nila? Okay, ginagawa. Maliligaw ka dun. Kaya, anyway, kaya nakita ko dito. Tuloy ko lang. Every valley, pakibasa nyo nga po. 4, ready, go. Every valley and every mountain and hill shall be made low, and the road shall be straight, and the rock places clean. Crooked. Sabihin nyo nga, crooked. Pag sinabing crook or crooked, pwede gano'n, pero crooked. Mga baluktot. So, ano sinasabi dito? Ang hirap na dito. Yung mga valley, ano yung valley? Lamba. Ano nga yun? Kumbaga sa land structure, ito yung nasa gitna ng dalawang mountain, di ba? Yung valley daw, exalted, itataas. Yung mountain, ibababa. Yung baluktot, tutuwirin. Yung magaspang, kikinis. Ang hirap intindihin ng Bible. Hindi tayo pahirapan ng Diyos pag ano. Tuloy nyo lang. Kaya another title natin, di ba? The glory of the Lord shall be revealed. Ibig sabihin, magkababaliktad yun, di ba? Valley, nasa ilalim, gano'n. Ibig sabihin po, ang Diyos ang gagawa sa atin para maintindihan natin basically yung dapat natin maintindihan. For example, kita sa mga churches, yung iba karamihan, walang pinag-aralan minsan. Sa iba, mahina, iba naman, sobrang galing, pero may katisuran din, may abang naman. Para maintindihan daw natin yung mga kalooban ng Diyos, siya na yung gagawa eh. Ile-level niya basically, sa English, pag sa Tagalog, papantayin na tayo, parang gano'n. Paano mo nasabi, Pastor, gano'n? Eh, kasi yung kasunod niya, sabi, and the glory, pagkatapos daw nung tumaas yung ibaba yung mataas, diretso yun yung, and the glory of the Lord shall be revealed. So kasi alam niyo yung reveal, sabi minsan ang hirap, maintindihan, hanapin, makita, isang bagay na nakatago. Kunwari, si Ryzen, tinago ko dito sa loob ng pulpit. Nakikita niyo ba siya? O syempre hindi, pero pag lumabas na siya, makikita mo siya. So, ano ba yung kailangan natin makita? Kasi sinabi naman dito yung glory. Kasi ganito yung katulad na nag-aaral ko yung lagi yung mga kulto. Sila talagang pinapakita nila yung yaman, ganda ng ano. Kasi parang andun yung glory. Yung literal na ibig sabihin kasi ng glory. Kinang, pwedeng ganun yan eh. Yung ganda, yung glory. Yan. Kasi sinasabi sa atin dito, may mga kailangan gawin yung Diyos para makita yung glory. Tsaka isa pa, tingnan nyo, yung mga kulto, wala na silang ibang kayang gawin, kundi puro ganun eh. Pansinin nyo yan, yung mga member nila, tuturuan ba ng Bible yon? Konti. Para lang hindi sila masabing hindi nag-aaral ng Bible. Tama, mali? Tama, mali? Mananinira lang ako. I-observe nyo. So kaya gusto ko sabihin dito, dapat nating makita yung glory. Minsan, hindi ganun kabilis makita yan. Patulad ngayon, may glory ba dito? Dito bang glory ng Diyos sa church na to? Konti natin, nasa bahay lang tayo. Pag mababaw ang pangunawa mo, hindi pinakita siya ng Diyos na dapat makita, parang wala. Boring na boring ka dyan. Parang si... Yung nakikinig ka. Hinahanap mo kalooban ng Diyos at unti-unti mo naiintindihan. Yun ang maganda doon. Mamaya, mabalikan natin yan. Kaya pa tayo umasa, in the glory of the Lord shall be revealed. Again, Jerusalem pinag-usapan, pinarusahan na. Pero later, andun yung pardon, andun yung hinanda yung highway. Tapos magpapakita kayo yung glory of God. So, kaya ang alam, again, yung kwento sa New Testament, nire-relate natin kasi doon mo absolutely maintindihan ang sinasabi dito eh. Kung dito ka na sa Old Testament, medyo pwede kang ganito yan, sa palagi ko, ganyan yan eh. Kaso sa atin, sinabi na yan eh. Nung hinanda ni John the Baptist, the way of the Lord, lalo siyang naitaas.
And then si John the Baptist, sikat na rin siya doon. Kinikilala siyang propeta. Tapos yung glory, bibigay lang niya kay Jesus. Bababa siya doon, talagang ano siya, laylo na siya. Kasi dito na yung bida eh. Nandito na si Jesus. So, lalong naitaas ang Panginoon. So, ganito rin yun. Nung hinanda ng Jesus, naitaas lalo si Jesus. Kasi may witness agad siya, diba? Kilala, propeta. Natindihan niyo ba yun? Kaya, ganito, kaya effective soul winning, yung pansinin nyo. Kung may kaibigan kayo, isa-solving ko, pwede na makakulang pumunta doon. Pero mas maganda kung maayos kang kaibigan, tapos, siya na natin, kaibigan mo. Iba yung dating nun. Medyo, lalo na kung kilala kang maayos. Nakita niyo ba yun? So, ganun po yung pwede nating ihanda. Dapat nating ihanda yung ibang tao o yung Panginoon para sa ibang tao. Ganyan ang mensahe. So, mamaya, babalikan ulit natin yan. And all the flesh shall see it together. Yan. Kaya later naman sa end times, talaga makikita natin lahat si Jesus. Pero kahit nung panahon ni Jesus, first coming, sumikat po siya. Sa panahon natin yung sikat na sikat si Jesus. Kahit pa paano, kahit marami kumukontra. Ngayon, dami nang tatawa kasi naano si Trump. Yung mga, kahit pa paano, evangelical crowd yung dala ni Trump eh. Hindi katulad ng mga Democrats. Katulad, puro kabaklaan na kademonyohan. So, kahit pa paano po, Jesus kilalang kilala. Pero, yung iba, yung pagkakilala lang, hindi sapat eh. Hindi naligtas yung iba. So, again para ma-reveal ang glory ng Panginoon, ihanda natin ang Ngayon, another phase to. So, paano ma-reveal ang glory ng Panginoon? Ito, makikita natin yung pattern dito sa showbiz. Kahit sa showbiz, sa corporate, hinahanda yan. Kunwari, meron tayong guest ko na, si James Sanyo. Sino ba yun? Alam mo, parang binibenta ko na natin si James Sanyo. Sikat siya, kahit di masyado, pero gusto natin pa siya sikatin. Ginagawa po ng iba, ganito yan. Mag-i-invite pa lang yan, may mga papakilala. Alam niyo ba, special guest natin ngayon. Ako, siya yung napaka-ganyan-ganyan. Pinaprompt na agad kayo, And then, bago tawagin, may drum roll pa, ano man yan. Mapakita ko ano dyan. So, parang naihahanda siya, di ba? Kayo at siya. So, sa pagpapakilala natin sa Panginoon, kaya sabi ko lagi sa inyo, kahit yung awitan natin, importante yan. No, naintindihan ko iba, parang iba ko sa inyo, yung iba, may pinagdadaanan. Lahat siya importante. Wala tayong nilagay sa services natin na hindi importante. Ayun sila natin lahat. So, nasa na ba ako doon kay Bud? Ayan. Ayun, so paano pag ganun, excited na yung mga tao? Isa sa mga paraan nila is yun nga, papakilala. Alam nyo ba, itong guest natin ngayon ay graduate ng ganyan. At siya ay nagtatag ng ganyan. At sinulat niya ganyan. At pinapakita mo gaano siya ka galing, talino, kung ano man niya, yamang, kung ano man niyang category natin at the moment. Kaya ngayon, ginagawa ng Isaiah 40. Pinapakilala sa atin ang Diyos. Kilala mo ng pastor ng Diyos, pero minsan hindi pa lubos eh. Hindi lubos yung pagkakakilala, kaya minsan hindi tayo na-amaze. Ay, ano ba gawin ko? May problema, go-pray yan. Kaya niya ba yun? Kasi either di mo siya kilala, di mo siya kinikilala, o talagang hindi mo siya masyadong kilala. So ngayon, subukan natin gawin yun dito sa chapter na to. Kaya, sabi niya dyan, meron daw isang voice, sumisigaw and said, "What shall I cry?" So, inuutusan siya, anong sasabihin ko, anong isisigaw ko. Ano daw? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth it. Surely the people is grass. The grass withereth, the flower fadeth. Ayun, doon muna. Ilang beses nabanggit yung grass tsaka yung flower? Ano kinalaman? Ano ba yung flower? Especially yung mga ibang Baptist, mahilig mag-flower eh. Okay naman yun, may budget tayo, magkakaroon din tayo niya. Palamuti, di ba? Maganda yan eh. Ako minsan nahihilig din ako. Nakakamangha pag pinag-aralan mo ibang mga anong gaganda. Meron palang ganon.
Lalo yung mga blue, violet, orchids na. Ang mga ka sa gawa ng Diyos. Pero guys, napakaganda nun. Ano sabi na, anong katotohanan sa mga bulaklak? Kung pwede lang, wag na malantay, di ba? Buti yung bulaklak natin yan, dinalanta kasi plastic yan eh. Ang ganda tingnan nun, kaya napakamahal nun. Pero pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos. Sino maganda kayo dito? Pinakamaganda dito, taas kamay. Pinakapogi. Wala ata. Alam si Brother Chicks, nakita niyo ba yung picture ni Brad? Ang pogi niyan dati. Hanggang ngayon, no? Pero lumilipas eh. Amen? Ganun talaga. Si Ma'am Joan, nakita niyo. Sino ba yung mga dating artista kasi sa... kasi natanda na rin ako. Yung mga dati... Ewan ko yung feed ko, puro ganun eh. Ito na nga pala itsura ni ano. Mapangit na. Eh dati napakaganda nun. Amen? Ganun ang buhay. Lumilipas. Paano masabi yung grass is ano, tao ba yan? Yung sinabi, surely the people is grass. Eh, ang grass din po, sana, nabanggit ko kasi yung last time, di ba yung grass, may mga medicina na din yan. Ganda rin yan eh. Pero mas maganda yung flower. Pero pareho lang sila, maganda man sila, nalulusaw. Nagwi-wither, naglalanta. Lalalim tayo dito, sabi dito, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. So, hindi natin ano yun, pero parang ang Diyos din ang nagpapalanta. Kasi nga, sino ba dapat ang may taas? Imagine nyo, meron isang tao dito kung nasa DMD na tumatanda. Minsan may nagsasabi sa akin nun, binobola ako. Pastor, ano? 44 ka na. Wala ko, 24 ka lang eh. Magkano gusto mo? Lahat tayo lilipas. Amen? Ano ngayon? Pero ang isang bagay na hindi lumilipas ang salita ng Diyos at ang Diyos. Kasi sabi ko na pinapakilala sa atin dito ang Diyos. Kasi itong mga lilipas siya, maubos ang pera niya kung sino man yan. Ang Diyos hindi siya Kaya kung may pardon man tayong nahanap at glory, sa Diyos yun. Tuloy lang natin. Okay, basa po, ready go. O Zion, the praise is your rise. Get thee up into the high mountains, O Jerusalem, that the beginnings good tidings. Lift up thy voice with strength. Lift it up, be not afraid. Say unto the cities of Judah, behold your God. Pwedeng ganito rin yung title nito eh. Behold your God! Lagi sinasabi po yan sa Bible, pag gustong i-focus natin. Ito ang Diyos nyo! Hindi nasisira! Napakaganda, napakabuti, napakatalino, napakapangarihan. Pwede ba ganun pagkakilala sa Diyos dapat? At by the way, ganun yung preach. Pag natuto kayo mag-preach, kaya nga, alam niyo ang Panginoon, ganyan talaga siya. Amen? Oo, talaga. Ang bading pa. Hindi talaga, ipakita mo. Gamitin yung salita. At katotohanan. Tuloy ko lang, behold, the Lord your God will come with strong hand, and His arm shall rule for Him. Behold, His reward is with Him, and His work before Him. So, anong pamilya tayo sa Revelation, di ba? Si Jesus. Pagbalik niya, yes, glorious. Pagbalik niya, yung itsura niya, talino niya, pero may dala siyang reward. Kaya naalala ko tuloy, dalawang anniversary tayo, puro reward pala tayo, no? Kasi yun ang gusto kong i-look forward natin. Hindi tipong parang wala tayong look forward kasi hindi tayo naglilingkod. Tayo tutulog-tulog sa pansitan. Ganyan po yung parang hindi nakakaintindi yung ginagawa natin dito. Eh, naintindihan ko iba sa atin, bata pa eh. Late lang naman ako sama-sama sa church. Okay, uwi. Andun pa lang yung iba sa inyo. Hindi tayo ganon. So, salamat ligtas na tayo, pero madami pa tayo dapat i-gain. Reward! Kaya minsan, hindi ko naman kayo naano, pero minsan nakakwento ko yung kayamanan ng iba sa libutan.
Kasi nakakaingit din. Pero pag nakita mo sa impyerno naman sila, sayang. Eh, paano tayo ngayon? Up for grabs para sa atin yan. Kung alam ka ng Diyos, kung di man bigay sa atin dito, sa langit. Pero, kaya minsan, iniinggit ko kayo naman, nakita ko lang din. Minsan, pinapa-experience ko sa sarili ko, tsaka sa pamilya ko. Amen? Para maintindihan natin yung mag-grasp natin yung rewards. Kaya minsan, kumakain kami sa medyo social, medyo lang. Para ba maranasan namin yung mga mayaman kasi araw-araw sa kanila yun eh. Yung malaki pag nadaan sa Makati, Pampira, at mga to. Saan ka nakatira? Sa condominium unit number ganyan. Sabi, doon lagi kumakain yun. Kami, minsan-minsan lang pag Pasko. Gusto mo ba ng reward? Maglingkod tayo sa Diyos. Amen? Salamat nga si Prince, kasama nyo na, no? Pero parang tulala eh. Kaya hindi ko muna pinost, ha? Practice lang, ha? So, yun. Itong Diyos nyo, mayaman siya. Ang pangyarihan. Tuloy ko lang. Oh, behold na naman. Ito ang Diyos, ang Panginoong Diyos, will come with a strong hand, His arm shall rule for Him. Behold His reward. Tapos ko na pala yan, no? He shall feed His flock like a shepherd. Uy, sino ba to? Shepherd pala to eh. Kasi isa sa mga description niya. At kaya tinawag din si Jesus na the Great Shepherd. Ay, shepherd lang pala eh. Eh kung yung Great Shepherd, Diyos, ano ba ginagawa ng shepherd? Pinapakain ng tubig. Eh kung tubig ng buhay yun. Amen? At igagala ka sa field. Yung field, puro ginto. So, yung kakaiba dating yan. Carried him in his bosom. Sana nakita na, bosom. So, sarap, di ba? Ang Diyos nagmamahal, makapangyarihan sa lahat, nagpapatawad, tapos, hindi siya yung tipong diyan ka lang. Sige, magano kayo, mga loyal subject ko, ang mga politiko. Siya talagang mamahalin niya tayo, lalambing niya tayo. At ako'y medyo ngayon na namimiss ko yung anak ko kasi may sakit ako eh. Kahit ilang linggo pa na namimiss ko na eh. Kasi gano'n ang ano namin eh. Kata kami mga ewan. Gano'n. Yun yung pahinga ko. Gulong-gulong kami. Sarap ng gano'n. Namimiss niyo ba yung gano'n? Pag nasa langit na daw tayo, ang Panginoon, hindi lang siya ganun doon. O sige, sambahin niyo ako. Diba, kahit tatay niyo, nakakamiss yung nalalambing din kayo. Amen? Isa yun sa magandang ano ng relationship sa anak, ama. And shall gently lead those that are with young. So, sabihin lang nito, yung mga pagbuntis, isabihin, hindi siya, mga anak na agad kayo. Hindi. So pag kinumpara tayo doon, parang hindi tayo yung tipong, di ba ito mga bago dito, hindi naman natin madalas sinaano agad, di ba? Inoobliga maglingkod, ganyan. Ganyan tayo eh. Pattern ng Diyos yan. Huwag alam mo mahina pa, kailangan matutunan. Sige lang. Tuloy ko lang, mahaba pa. Eh, sana nakukuha niyo yung buong picture. Ito na yung pagpapakilala naman sa Diyos na naman, parang Job. Who hath measured the waters in the hollow of his hand? Ano yung hollow of his hand? Ito po yun. So, sino daw itong yung tubig, mineasure, ito lang ang gamit. Nakakita ba kayo ng gano'n? Sino dito nagluluto? Ginaganyan na. So, bagay pwede, magsinaig lang. Pero pag magbe-bake ka ng cake natin, pang ano ka, di ba? Para accurate. Pero sino ba itong sinukat yung tubig? Ganito lang. And meted out heaven, ganun niya pag meet, measure, pareho lang. Sino ba yung sumukat ng heaven? Tatapos lang natin yun, di ba? Ang Diyos, sabi nga sa inyo, yung mga elements daw dito sa earth, pag magkulang, sumobra lang yan, patay tayo lahat. Yan ang nila, consensus ng mga scientists. So, ibig sabihin, galing nung gumawa ng mundo, kung sakaling masyadong mabilis ang ikot, mainit masyado, patay, walang mabubuhay dito. Kaya tinatanong sa atin dito, sa palagi mo sino yun? Julia. Sino sumukat ng langit?
Hindi mo alam? Hindi ako. And comprehended the dust of the earth in a measure. Alam din niya kung anong laman ng buhangin. Alam mo ang laman ng buhangin? Sino nakakalam? Ako, alam ko. Hindi lahat. Pero alam niyo, may mga glass daw dyan. Ang dami niyan eh. Maliliit. Tuloy ko lang. And weighted the mountain scales and the hills in balance. Sino nagsukat ng mountain? Laki nun ah. Alam mo na, Julia. Alam mo na? Sino nagsukat niyan? Itong Mount Apo, ganito sukat niyan. Sino? Ha? Ang Diyos, walang iba. Who had directed the Spirit of the Lord, or being His counselor, had taught him. Sino nagturo sa Diyos? Obviously, wala. Siya nakakaalam ng lahat. So, nakikilala natin ang Diyos. With whom took He counsel? Kanino nagtanong ang Diyos? Paano kaya gagawin yung ocean? Wala siyang tinanungan. Siya lang yun eh. Who instructed Him? Sino nagturo sa kanya? Wala rin. And taught Him the path of judgment. Ang galing mag-judge ng Diyos. Sino nagturo sa kanya? Wala rin. And taught him knowledge and showed to him the way of understanding. Puro wala ang tao. Kasi siya yung pinaka-pinaka. Nakikita niyo na, pinapakilala ng Diyos dito. Behold, the nations are a drop of a bucket. So parang mga last, ano din natin to, last chapter. Ngayon, ang yayabang na naman itong mga naglalaban na itong mga China, US. Ang nation namin, ganito ang kakayanan namin. Pero sa Diyos, wala lang kayo eh. Para lang kayong drop of a bucket and counted. Pag tinimbang daw sila, gaano sila kabigat? Maliit. And Lebanon is sufficient to burn, not sufficient to burn. Ano sabihin burn? Tingnan mo sa second part, sabi, nor the beast thereof sufficient for a burnt offering. So again, ganito po yung picture. Ako na binabasa niyo yung Bible, puro burnt offering pag may kinalaman sa celebration, di ba? Tsaka sa pag-offer sa Diyos. Ibig sabihin yung Lebanon kasi, nabanggit na rin natin last time, di ba, sa north. Ang daming hayop dyan, ang daming trees, di ba? Yung ano yung trees nila? Cedar, di ba? Cedar trees. Sabi doon, kahit napakarami niyan, kahit sunugin mo na, hindi pa yung sapat sa Diyos. Parang gano'n sinasabi. Ba't gano'n? Kasi sobrang magnificent ng Diyos. Kaya lahat daw ng bansa parang wala lang sa Kanya. At hindi lang wala, less than wala. O, galing ng Diyos, alam niyo yung negative, di ba? Yung idea lang, obviously walang ng less than wala. Pero yung idea, no, bali wala talaga. Kahit ayayabang minsan ng mga bansa. At even mga tao. So nakikita ko ng anong Diyos. To whom then, so kanina natin kukumpara ang Diyos, parang maintindihan ng Diyos. Wala na naman. Hindi sinabi niya wala, pero obviously wala. Kanina na siya ihintulad. Kaya sabi ng isang patawang mga theologian daw, hindi nag-aaral sila sa Bible school daw. Ang hirap naman ng tanong. Anong tanong? Define God and give 2 examples. Sinong gusto sumagot doon? I-define mo ang Diyos. Sino kaya sumagot? Ang hirap kasi siya na yung pinaka eh. Give 2 examples. Isa lang ang Diyos eh. Hindi yun ako. Ang hirap. Ganun din sinasabi dito. Para makilala mo ang Diyos, ihahalin tulad ko siya sa kanino. Parang wala eh. Wala akong pwedeng kumpara sa Kanya. Ganyan ang Diyos. The workman melted a graven image. Ito yung parang patawan na naman dito eh. Para makita mo yung pagkakaiba ng tunay na Diyos, tsaka yung mga sinasabi ng mga Katoliko, tsaka ibang pagano, no? Itong mga ito daw, gagawa ng graven image. Tapos lalagyan pa ng ginto. At lalagyan ng silver. Ito ang Diyos. So pinapakita sa atin yung irony. Alam niyo yung irony? Ang layo! He that is so impoverished. Ano impoverished? Impoverished. Kaya naman.
Pawisan ako malamig. Impoverished, hindi yan mahirap ha. Ano yung sabihin sa Tagalog? Impoverished. Okay, tingnan. Poverty, ano yung poverty? Ano yung impoverished? Pinahirap. Napakahirap ng itong mga taong to. Ang Diyos nila, puno. Nakita nyo ba? Kaya again, hindi natin nila iayabangan yung mga Katoliko or something. Pinapakita lang natin yan dito. Kasi pinapakita sa natin ang salita ng Diyos eh. Para mahalin natin sila. Ngayon mag-effort tayo. At wag tayong, tataka nyo naman. Hindi ganun. Dapat kung gusto mo silang i-bridge yung gap, no? Hindi madali. Kaya ito ginagawa nyo, aral lang aral. Kasi laki talaga ng gap. Ang hirap nila pagdating sa spiritual. Para silang bankrupt. At hindi nyo ko na may mahirap dito. Sobrang hirap. Basta wala kang kakainin mamaya eh. Dito, madali ka lang tulungan. Kaso kung hindi lang mahirap, walang kakainin mamaya, paano kung baon sa utang kunwari? Paano mo tutulungan nyo? Sige nga. Ito na ang 1 milyon. Pastor, kulang pa yan. Papatayin na nga ako, hinahabol na nga ako. Ganito yung utang ko, 50 million. Ang hirap nun. Pero minsan ganyan sila spiritually. Ang tindi naman ito, paano papakilala yung tunay na Diyos dito, yung Diyos niya puno. Ang hirap. Kasi gumagawa pa nun, ang gagaling. Kukultihan pa ng babayad pa. Alam mo naman magkano yung mga santo-santo nila? Lalo pag grabe. Mabalik tayo dito. Puro tanong siya, no? Rhetorical question po tawag dyan. Have we not known? Have we not heard? Had it not been told you from the beginning? Have we not understand from the foundation of the earth? Ito na yung Diyos. It is He that sitteth upon the circle of the earth. So ito, sikat itong nito kasi may panahon po na, alam nyo na, yung mga tao hindi alam na bilog yung mundo. Alam nyo ba yun? Doon sa panahon natin ngayon, may mga tanga pa rin flat earth eh. Kahit gamitin lang yung Bible, either tanga yan o talagang ginawa lang tanga yung sarili nila eh. Pero nung panahon nila, medyo maintindihan mo pa kasi wala naman nakaikot pa sa buong mundo dati. Pag tinignan mo kahit nasa bundok ka, ano pa rin eh, lupa pa rin eh. Nung panahon nito, kailan ba nasulat ang Isaiah? How many years before Jesus? Sabihin natin mga Isaiah, sabihin natin 1,000, gano'n, di ko sure eh. Hindi, parang wala pang 1,000 BC yan. So, pero still, wala pang idea yung mga Kaya nga sabi nila ng panahon daw ni Magellan, doon palang halos na-establish yung bilugang mundo. Anong year na nun? 1500s na yun eh. Magdadalaw, parang 500 years ago pa lang. Sabihin. Ba't alam na ng Bible? Kasi nga, ang salita to ng Diyos eh. So, dinidescribe ang Diyos na nakaupo sa circle of the earth. So, alam na natin yung circle ng earth. So, galing na salita ng Diyos. And the inhabitants thereof are as grasshoppers. Nakita mo na grasshopper? So, pitik mo lang dun eh. Isa may kumakain ng halaman ko, pinipitik ko eh. Ang kulit mo, inuubos mo yung pak! Pag kinumpara daw sa Diyos, para tayong gano'n, pwede kang pitikin ng Diyos, patay ka agad eh. Tinatungtungan ko pang gano'n kasi nakakaasar eh. And stretched out the heavens as a curtain. Ito, another, to eh. Yung heavens ba is na-stretch? Konting science tayo ha. Kasi napansin po nila, ito medyo mas bago pa to, 19-something na to. Lumalaki pa ba yung universe? Lalong din natin alam ng tao yun. Kasi sabi dito, ini-stretch daw yung heavens. Alam nyo kung tina yan, stretchable yan, pero hindi gano'n. Napansin nila po nung 1970s, 1970s. Inoobserbahan nila kasi magaganda na yung mga telescope eh. Parang ba't lahat parang lumalayo? Ibig sabihin lalo pa lumalaki. So ngayon alam na pala ng Bible din yun.
Eh, hindi naman yung sinasabi niya. Hindi, explain mo yan. Yan, ang gagaling nito mga verses. But anyway, again, ano pa rin tayo sa context na pinapakilala yung tunay na Diyos na napaka-pakapangyarihan niya. And spreaded them out as a tent to dwell in. So, ang galing niyan, yung naalala ko na naman yung Fermi Paradox, kung alam niyo yun. Naghahanap sila ng life sa Moon, sa Mars, wala silang makita eh. Pero sa Earth, napakaraming buhay kahit sa ilalim ng lupa. Kasi ganun, dito ang ng focus ng Diyos sa Earth. Tuloy ko lang, that bringeth the princess to nothing. Princess, mga ruler yan. Sinong kilala nyo napakatinding tao? Kahit mo sa opisina, iyabang ng mga tao dyan, nagkaroon ng konting authority. Lalo ng panahon ni Nebuchadnezzar, biruin mo, ikaw yung nag-rule sa laki ng iyayabang niya. Pero sabi dito, ang Diyos, binababa sila na parang wala lang. Kasi nga, pag namatay, di wala na. Kasi nagkakasakit. Si Alexander the Great, ganun yung dyan eh. Ilang taon siya namatay? Sino magaling sa history dito? Parang 32 lang. So, mananakop na siya. Yung tatay niya, hari din. Kaya pinoproject yung ganda ng buhay din si Alexander the Great. Hindi Alexandra. Alexander. Yan. Eh, namatay. Sabi nila, bading na, pero hindi natin alam. Basta namatay. Hindi sayang-sayang yung buhay niya. Ganyan ang Diyos. Sino gumawa nun? He maketh the judges of the earth as vanity. May mga galing pong mag-judge. Ito China, lagi nilang the art of war. Kilala niyo ba si Sang Chiu? Sino man yun? Ang talino nito. Nasa na siya ngayon? Yea, they shall not be planted. Ito yung tinutukoy yung mga taong magagaling sa palagay nila. Yea, they shall not be sown. So, kinukumpara sila sa plant or sa buto. Hindi daw sila mag-plant. Ibig sabihin, hindi sila matatagal. Hindi nga sila may tatanim. Yung stock po dyan, ito po yung ng puno. Pinaka-puno. Sa panahon natin, ang tawag dyan kasi stump eh. Nandito rin ako dati dyan. Pero sa panahon sa Bible nito, sa King James, pag sinabi stock, yung stump yan. S-T-U-M-P. Pero dito, stock. Sabi dyan, shall not take root in the earth. Bakit? Di ba yung mga puno lumalalim na? Pero kinukumpara sila doon, hindi sila lalalim. Kasi mamatay rin later. He shall also blow upon them. Okay, alam niyo mga bata yan, di ba? Kilala niyo si Wolf. Ang lakas humihip, di ba? Big Bad Wolf. Sino? Ano yung pigs? 3 little pigs. Yung isa straw. Hinihipan lang. Sira. Ganun po yung pag hindi maano yung buhay mo. Yung bahay mo. Parang minsan tayo, ano pangarap nyo? Anong plano nyo sa buhay? Pasto, paglaki ko, ganito plano ko. Alam mo naman. Hindi ako maghihirap kasi pasto, ganito ang plano ko. Mag-invest lang ako sa Bitcoin. Kung ano man yan. Pag hinipan daw yan, yung isa, di ba? 3 little pigs. Tapos na straw, yung next sticks. Sticks, matibay ito. Lakas pa lang Anyway, yung bricks. Saka na yun. Pero sabi dyan, kinukumpara sila, pag ang Diyos ang hinipan niya kung ano ang pinagmamalaki mo, ubos yan. And the whirlwind shall take them away as stubble. Kasi mahina naman si Big Bad Wolf eh. Paano kung ipo-ipo? Nabi whirlwind. Alam niyo ba ipo-ipo? Minsan may mga ganito sa Pilipinas, pero lalo dun sa Amerika, minsan tingnan nyo. Pambira, kahit kahit bricks pa yan. 3 little pigs. Gumawa ng bricks. Ipo-ipo, twister. Para lang daw stable yun. So, tinutukoy din, mga gawa ng tao. Huwag ka magmamalaki sa Diyos. Amen? Amen. Gusto, hindi mo ko kilala. Top 1 ako eh. Ngayon pa lang. Gusto. Top 1. Ako, pinakamagaling. Paglaki ko, magaling pa rin ako. Nakalagay mo.
Mas magaling ako sa'yo kasi nakita ko na rin yung ibang ganyan. Eh. Yung iba, nakakulto. Anong magaling doon? Yung iba, nabuntis na maaga. Yung iba, patay na. Balik tayo sa Diyos. To whom then will you liken me or shall I be equal? Say thus. Kanina natin siya papantay. Wala. Lift up your eyes on high and behold, do what created these things. So, inulit lang niya. Pag tinignan mo lahat ng bagay, sinong gumawa niya? Ng Diyos. Lahat. And bring out now the horse by number. Parang host army. Kasi nga, especially sa taas, ano makikita sa taas? Sa space. Bukod sa planet. Ilan na stars? Ang bira, di na mabilang. At pag tinignan mo, kala mo star, galaxy pala yun. Ano yung galaxy? Billions of stars. Ang pihira naman. Sino magawa nito? Ang Diyos. Call it all by names, by the greatness of His might. Kilala pa ng Diyos yun. So, sobrang galing niya na. Ginawa niya pa yun, kilala niya pa yun. Kasi mini-maintain ng Diyos yan eh. Alam niyo ba, so, dadaanan natin sa ating seminar ng Bible and Science in the Bible. Hindi tayo mauubos dun eh. Kasi kahit sa solar system pa lang, ang dami mystery na. Solar system pa lang, di ba? 9 planets, 8. Ano man yan? Nung kami panahon namin, 9 yan eh. Ngayon, ginawang 8. Anyway. Galing ng Diyos, amen? For that He is strong in power, not one faileth. What sayest thou, Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord, and my judgment is passed over my God. So, bumalik na siya sa mga subject niya. Itong Israel. Kasi daw itong Israel, kahit tayo minsan, pastor, ano naman kung magaling siya? Alam niya ba yung iniisip ko ngayon? Yung plano ko? Alam niya ba? Dapat sinasabi ng iba ganun. Kahit tayo minsan kahit kasalanan man yan, or plano mo. Kaya meron ka minsan plano na hindi align sa plano ng Diyos kasi feeling mo mas magaling ka pa sa Kanya eh. Pag ako nakikita ko, binabalik ko yung mga nasolve natin, tapos parang ayaw sa church. Ano sa palagi mo nasa isip nun? May mas alam kami, pastor, na mas... Nakikita ko, nakatambay lang dun ako. Ano isip nito? Ano yung plano sa buhay? Feeling nila meron, pero wala. Tuloy ko lang ha, patapos na tayo. Papunta kayo, ito yung maganda sa Bible. Alala nyo kanina ng session ko sa anak ko. Hindi siya yung ando lang sa taas. Tingnan tayo dyan. Sige, dyan lang kayo ha, dito lang ako. Ang maganda sa Diyos, na ini-involve niya yung sarili niya sa atin. Kaya sabi niya dito, so inulit na naman din sa 28, hindi mo ba siya kilala, hindi mo ba narinig, nabalitaan, ang Diyos, ang gumawa ng lahat ng bagay, hindi siya napapagod, at napakatalino niya. Dito na tayo makaka-relate, kasi yung talino at kapangyarihan niya, hindi naman sa kanya lang yun eh. Yun ang maganda dito. Nakikinig pa ba? Sabi nga nila, people don't care. People don't care about you until they know that you care. So wala silang pakialam kung magaling ka pa, hindi naman nila alam, may pakialam ka sa kanila. Di ba kasi, okay. Diyan ka na lang, dito lang ako, wala ka nang pakialam sa akin eh. Kaya maganda dito, malaman natin na ang Diyos, tinitingnan tayo, pwede tayong tulungan. Yung lakas niya, kapangyarihan talino niya, palagay niya, doon lang siya, talino ko. Ang ganda nito, sineshare niya sa atin unti-unti eh. Kaya pinapatigyan tayo, lalo tayo magpupuri sa Kanya, parang kasi Hezekiah last time. Kaya sabi dito, to them that have no might, He increaseth strength.
So yes, ang Diyos ay malakas. Dito tayo sa 29. Pag ikaw mahina ka ngayon, kanino ka kukuha ng lakas? Kung hindi ka matalino ngayon, kanino ka hingi ng talino? Ay, pastor, download lang. Hindi, ito, download. Basahin mo, makinig ka. Hindi pwedeng download dito. Saksak mo, may USB ba dito? Wala naman eh. Analog tayo dito. Okay? Ay, patapos na. Even the youths. So, naglaro itong mga to. Sinadapi, oh. Basketball, di ba? Nung Friday. Tinitingnan ko, pambiyan eh. Takbo doon, gano'n. Kaya sina ano, lalakas itong mga to. Ako isang ganun ko lang siguro doon. Pero ba't ganun yung mga kabataan? Ang lalakas eh, no? So, papahinga lang, pagod na ako. Oo, ako ulit. Bata eh, ganun yung bata. Kunting kain lang dyan, lakas dyan eh. Pero kahit daw yung bata, manghihina yan. Medyo pinutukoy dito yung mga matanda. Tsaka yung sabi ito mahina. Kung na dito sino mahina. Ako minsan nanghihina ako eh. Dati malakas din akong kumain. Ngayon, wala na. Takot na ako sa pagkain ngayon. Ang panalangin ko, Lord, iligtas mo ako sa pagkain ito. Minsan ganun ang panalangin ko na eh. Kaya ganun ang tumatanda. Pero sabi dito, kaya kinuha ko di Pastor to eh. Kahit yung malalakas, manghihina. Pero sila, na naghihintay, naalala niyo yung lesson na sa waiting upon the Lord. Hindi lang hintay na ganun yun. Ibig sabihin, ginagawa mo yung ginagawa mo dapat. Kahit hindi pa, wala pa yung blessing, wala pa yung pangako. Pero gawin mo lang yung dapat mong gawin. Yung mga taong ganun daw, kahit manghina sila, shall renew their strength. Mahina ka pero lalakas ka ulit. Kwento ko nila sa inyo, time pa ba tayo? Meron pa. Kasi may particular dito, nakita ko dito sa documentary. Yung eagle, totoo yun. Yung mga eagle daw, pag tumatanda na, humihina din. Pero lalakas ng iba dyan, di ba? Nakita niyo ba yung mga sa mga ano? Ang lalakas niya sa bibilis, lalo yung falcon. Pero ito eagle, ganun din. Kahit minsan mga malalaking hayop, lalo yung ating monkey, yung eagle. Pero yung mga unggoy, dadagitin yun, no? Gano'n din yun, patay yun. Kahit mga ahas, kaya-kaya yung mga ano, eagle. Kasi pag tumatanda na siya, nangihina na. Lumalabo ng konti daw yung mata, bumabagal. So, ginagawa doon ng mga eagle, meron silang parang, ang tawag dyan, parang ritual. Ang ginagawa daw nila, umaakit sila ng mataas na kaya nila, and then magpapatihulog daw sila. Tingnan nyo sa nabasa ko din eh. Kung ito yung gagawin nila, mapatihulog sila, and then, lahat daw ng kanilang mga imperfection, matatanggal. Tapos pag, after the exercise na gano'n, lalakas daw ulit sila. Totoo daw yun eh. So, ikumpara nga ngayon, si Brother Jess, nangihina na rin minsan, high blood na. Dati, ako yung magaling, kay Rapi. Wala akong pagod dyan eh. Basketball, lalo sana sa paglilikod doon sa Diyos, hindi lang basketball, walang kwenta yun. Okay lang yung recreation. Last week, ako nagkasakit eh. Soul winning. Hala-hala. Tapos linggo dito, dalawa. Kaya nung Monday, sabi ko, absent ako 2 araw. Kasi kahit nakaupo lang ako dyan, di na ako makaano eh. Ubo ako ng ubo eh. Sa sakit ng likod ko. 7 years pa lang at church. Ano gagawin ko? Mahinga na ako. Bad, kayo naman na kayo na mag-preach. Hindi pwede yun. Kaya ang paraan daw, gawin mo lang yung kalooban ng Diyos. And then, kung yung kailangan mong kalakasan ngayon, siya magbibigay nun. Yung lakas mo dati na parang nawawala na, may ibabalik yan. Amen? Para sa mga nanghihina ito eh. And they shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So, basically, lalakas ulit sila. So, ano yung title natin ulit? Magaling. Pardon, strength. Ito yung strength sa bandang huli. Sabi doon, and the glory of God revealed. Ganito po yan. Itali natin lahat.
Ang unang bida kanina, obviously si Jesus. Even dati, I believe, sino dito yung mga hindi naman lumaki sa Baptist, di ba? Kahit Baptist ka, minsan kailangan mo na marami preaching na katulad dito eh. Kasi minsan iba-iba yung topic, hindi mo agad makukuha lahat. At pero yun ang objective ko lagi, paglabas nyo dito, hindi sayang oras nyo, hindi sayang oras ko, hindi sayang pamasahe nyo, panggas nyo, kasi may natutunan ka. At ganun, alam ko yun kasi yun ang naranasan ko rin eh. Kasi tinatamad din ako, makukuha ba sa isa, dalawang preaching? Obviously hindi. Makinig ka, kunin mo yung dapat mo makuha, pag mag-pray ka pa sa bahay, aralin mo pa. So nag-umpisa sa pardon, ang Diyos, pinatawad na tayo. Ibig sabihin mo may balak siya sa'yo, hindi yung tipong, ba't ka pinatawad? Naalala ko to si Manoa, tsaka yung asawa niya, di ba? Nanay ni Gideon. Sabi, naku, nakita natin ng Diyos, papatay tayo ng Diyos. Sabi ng babae, galing talaga yung mga babae. Sabi, papatay tayo ng Diyos, may papatay ng Diyos, may pinangako nga, magkakaroon tayo anak na ganyan. Oo nga, no? Pag pinatawad ka ng Diyos, niligtas ka, huwag kang kasala ako, wala namang mangyari sa buhay ko. May bukas pa. Bangon lang. Nangihina ako, pastor. Tama siya sa mo. Ako yun, mahina ako yun, pastor. Okay, hanggang dyan ka na lang. Huwag. Gawin mo yung dapat mong gawin. Bangon. And then, doon na makikita ngayon yung glory ng Diyos. Pag ikaw hindi mo nagtitiwala talaga sa Kanya, paulit-ulitin mo yan, nagtitiwala ka, minsan failure, pero later, isa, lalo sa soul winning, sa pangunawa, pastor, parang ayoko mag-soul winning kasi parang di naliligas, parang di na maintindihan eh. Sa umpisa lang yun. Pag nakuha mo na, nag-pray ka din, basic muna, at hindi rin pare-pareho tao yung mga encounter natin. Pag nakakita ka naligtas dahil sa ginawa mo, isa, dalawa, tatlo. Later, para ka ng addict ka na sa soul winning. Hindi ka na mapayag. By the way, ito, papahinga na naman ako. Pwede kayo mag-soul winning. Asa wala pa si Ray, no? Yan ang mga pinagpapalan ng Diyos yung lagi yan dito. Kahit anong mangyari. Kasi maniwala kayo, tignan mo yan, pag nag-backslide ka, isa, dalawang beses, kala mo ikaw lagi pinaparinggan na lang. Daw, isa na rin yun. Manghihina ka na naman. Ang glory ng Diyos, marireveal yan pag naintindihan mo yung mga ginagawa niya. At pag yung binanggit natin kanito, ang galing ng Diyos, ang galing ng Diyos, kilala mo ba siya? Iba sa atin, I believe, pag panay late ka na, panay absent ka na, alam mo, tingin mo sa Diyos, sa palagay mo, bababa na. Pag tingin mo sa preaching, tagal naman ito. Hindi ka nga sumusunod eh. Hindi mo nga sinusundan eh. Ang babaw lang, pastor, alam ko na yan eh. Hindi ka na nga makasunod eh. Kaya doon mo i-reveal ang kalooban ng Diyos, tsaka papalakasin ka niya. Pag sumusunod, kilalanin mo siya bilang siya talaga, makapangyarihan. Huwag mo siyang ismulin. May mga Katoliko, hindi naman nila kilala, Kristiyano rin sila. Hindi nga eh. Huwag mo pa rin yung sarili na nakaka-insulto yun ako, hindi ako payag kahit kailan. Mga Mormon, mga iglesia ni Manalo, sila siya sa Diana. Huwag mo pa rin yung sarili nyo doon. Kung ligtas ka, di mo dapat kung parang sarili mo doon, hindi sila ligtas eh. Amen? Amen? Pardon, strength, and the glory of God revealed. So, sa kaligtasan yun, and then after pa ng kaligtasan, hayaan mo na, lalo mo nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaluwalhatian ng Diyos. At again, di mo makikita kung ikaw yung Kristiyano na palitaw. Masarap yung palitaw, pero yung palitaw na Kristiyano, lilitaw, lulubog. Ang hirap nun. Kala mo, like, pag nag-sermon dito, kala mo gusto ka lang patamaan lang. Hindi po. Bahagi yan sa natin. Sa pag-aaral natin. Magbasa ka ng Bible, makapansin mo, gano'n na gano'n. Hindi tayo nang emerso na lang dito. Nakita niyo ba ang glory ng Diyos ngayon? Yes. Sana. So, tuloy-tuloy pa. Tuloy-tuloy pa po. Walang katapusan yan hanggang mamatay tayo. Dahil iba-iba rin naman yung natutunan sa bawat lesson. Kaya nga sinisiris natin to para wala tayong makaligtaan. Wala tayong hindi dadaanan.
May mga parehong team, pero may mga unique for that chapter. Amen? Sige, let's pray. Panginoon, salamat po Lord sa mga salita nyo. Ay, salamat Panginoon sa buhay na Isaiah, na Hezekiah din, nakatapos namin. Pero ngayon, balik kami sa inyong mga people, Israel, Panginoon, at ito may relatable kami dyan, mga Kristiyano, dahil kami po ang people of God today, Panginoon. So I pray, nagpala kayo, Panginoon, makita namin ng tunay kung sino kayo, makapangyarihan, makadakila sa lahat. And therefore, kilalanin ka namin, paglingkuran ng tama, Panginoon, dahil hindi ka nakipagbulaan sa amin, na napaglokohan. Maraming salamat pa, Panginoon, na naligtas kami, Panginoon, na napatawad. Nawa ay tumingin lamang sa inyo pag dumating naman, Panginoon, yung kahinaan o panghihina sa amin na iba na matagal na Kristiyano. Parang minsan may expectation kami, hindi nangyayari, Panginoon, tumingin lang kami sa inyo. At pag talagang nanghihina na, again, yun pala yung inyong kalakasan ay binabahagi nyo pala. Ito yung makikita namin walang ibang lugar, hindi sa church, sa inyong salita, sa inyong kay Jesus. So, ilang po Lord, salamat again sa mga oras binibigyan sa amin. Ikaw pala, magkakataon na mag-aaral. Kita-kita pa rin nagpalakasan. We pray sa iba, Panginoon, na hindi na lingid sa amin, Panginoon. Iba nanghihina talaga. Iba pinagpapalit ka, Panginoon. Iba hindi nagtsatsaga. Iba sa nakatiso din, Panginoon. Nalalanin po sila, palakasin. Intindihan nila ng buhay Kristiyano, Panginoon. Hindi lang yan sa taon, hindi dekada. Madami lang kailangang aralin, magtapat ng ilang panahon, Panginoon, bago ay po ipagpalain. At may mga bagay na i-reveal sa amin after how many years na. So, ilang po, Lord, again, magpaala sa bawat isa, pag-iwalay, mga future services, mga ministry, soul winning, mga place ng ministry namin, Panginoon. Pamilya namin, mga nalala niyo po yung mga sakit, ipagpala sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.